Hello mga ka-writing, sa video na tuturuan ko kayo kung paano tayo magsulat ng excuse letter, no? Step by step manual yan. Hindi natin gagamitin ng computer or yung laptop, basta mag-handwritten tayo mga ka-writing. So, sundan nyo lang yung mga steps kung paano magsulat ng excuse letter, yung correct way of writing excuse letter, pati na yung mga, ano niya, mga body, yung mga parts niya para makita nyo kung ano talaga yung mga correct nga dapat ilagay doon sa excuse letter. So, simulan na natin. So, ayan. First step is kailangan nating maglagay ng margin. Palugit ba? Margin? Hindi palugit yung margin. Basta margin. Ito, 1 inch sa left, tapos half inch sa right. So, again, yung explanation, bakit mas malapad dito or mas malaki sa left kaysa sa right kasi nga dito tayo nagbubutas sa part na to para ano natin siya, tawag nito, i-compile natin, lalagay ng fastener, i-bookbind, or lalagyan ng ring bind, ganon, ring bind, ring bound, or book bound, like that. So, mas malapad dito kasi dito tayo nagbubutas usually, no? So, ayan yung kanyang talagang purpose daw. Bakit mas malapad yung nasa left side kaysa sa right side? So, since meron na tayong margin, ayan, may margin na tayo. Mag-start na tayo sa first part ng letter, ang pamuhatan. Sa English, heading. So, dito tayo magsusulat sa part na to, sa right side, sa dulong bahagi ng right side. So, magsusulat tayo ng pamuhatan or ng heading. Ayan. So, kunyari nakasulat na ako ng heading. Sa heading or yung pamuhatan, ang nakalagay dyan ay yung address ng sumulat at saka yung petsa kailan sinulat. So, kunyari, ito yung address niya, 182 Maligaya Street, Agusan del Norte, at sinulat niya September 7, 2024. Ito yung araw na a-absent siya. Okay, so ito yung laman ng heading or ng pamuhatan. So, ayan na yan guys, kita nyo, hindi siya nasa gitna, kundi nandito siya sa part ng right side gilid. At kailangan sagad muna yan bago niya binaba. Yan ha dito. At hindi siya lalagpas doon. Kaya nga may margin kasi ibig sabihin, yung markang yan ay hanggang dyan ka lang. Hindi ka nalalagpas doon. Okay? So next part is the greeting or bating panimula. So dito natin siya isusulat or ilalagay sa margin. Dito talaga siya isasagad. Yung greeting or yung bating panimula ay isusulat natin yung taong susulatan natin or para kanino yung sulat. Okay? So isusulat natin. Oh, ayan, nakasulat na siya. Kunyari, para kay Teacher Maricel, yung sulat niya, yung kanyang letter kasi absent siya. Susulat siya kay Teacher Maricel. So, pansinin, itong margin na to, dapat din, hindi nakalagpas dito yung sulat. Kasi margin nga, ibig sabihin hanggang dyan ka lang sa boundary na yan. At ito ay hindi siya naka-indent. Talagang dito talaga siya sa pinakasagad na margin. And pansinin din, na after ng pangalan ng sinulatan ay merong comma. So, ito ay para sa taong susulatan niya. No? So, ito yung greeting or bating panimula. Okay, next naman is yung katawan ng liham or body of the letter dito susunod. Okay, so try natin sumulat ng laman ng ating liham. So, ito na yung kanyang body of the letter. So, pansinin ulit, yung first word ng kanyang body of the letter or katawan ng liham ay hindi siya nakadikit dito sa margin. Ayan o, meron siyang space dito. Ayan, dito meron siyang space. Ang tawag dyan ay indentation. Ito, wala mo nang isusulat dyan dahil, ano yan, blank space yan or walang susulat dyan. Ang tawag dyan ay indentation. Ini-indent natin yung first word ng sentence. And then, hindi siya naka-align dito sa dear. Ayan o, dito siya sa may halos baba ng ma'am. Ayan. So, ibig sabihin, ini-indent natin yung first word ng sentence. So, indentation ang tawag niyan. And then, hanggang doon dito sa may sagad din ng right side ng margin. Hindi rin natin siya ilalagpas dyan. Pag tayo ay umabot na dito sa bahaging ito, it means borderline yan na yan, hindi na tayo ilalagpas dyan, ibababa na natin dito sa may baba. Ayan, dito lang din siya naka-align. Ayan. Hanggang sa ganun ulit, hanggang dito lang, tapos dito ulit, tapos magti-thank you ka, in the next paragraph mo na, mag-i-indention ka na naman, may indention na naman na mangyayari. At dapat naka-align yan sila, si P, si please, at saka si thank you. Greeting or bating panimula, and then, body of the letter or katawan ng liham. Then, dito na tayo sa closing or bating pangwakas. So, dito sa bating pangwakas or sa closing, dapat naka-align siya dito sa may sa may heading natin. Yan. Dapat linya yan sila, no? Ayan. Hindi natin siya ilalagay dito, kundi naka-align niya yung heading or bating pamuhatan. So, example, respectfully yours, malaking letra nagsimula. Tapos yan, may comma dyan. Ito yung pang-apat. So, closing or bating pangwakas. At ang panghuli, yung signature or lagda.
So, ito yon. Ito yung panghuli, yung signature or lagda. Ito yung pangalan ng taong sumulat or umabsent. Okay? So, ayan lang guys. Again, ito yung heading, pamuhatan, greeting, bating panimula, body of the letter, katawan ng liham, tapos closing or bating pangwakas, and then signature, pangalan ng taong sumulat ng excuse letter. So, ito yung talagang itsura ng kanyang excuse letter. Okay? That's all. Thank you for watching. Please subscribe my channel, guys.